ang tsakit pa rin pag iniiwan ka. Mas matsakit kapag di ka pa pinipili ng taong gusto mo. Sabay sabi sa'yo ng, "It's not you! It's me!" Ay. When it's actually you. Aray! Guilty. On today's episode, we're reading the second batch of stories sent to us for the X-Files. This is Snap. Diba? Wala na ako sasabihin. Para sa'yo kasi to. Alright, and welcome back to Miguel's Confessions. Ako talaga. Or, ikaw talaga. AKA Snap. Bakit ba? Kasi nga alam naman natin na si Miguel, habang naghahanap siya ng kanyang forever, syempre may mga pinagdadaanan siyang proseso. Trial by fire. Ang tawagin niya. Oo nga trial by fire indeed. Or in love term, yan yung jowa X. Kasi di mo pa mahanap yung forever mo. Kaya, nakakatawa dito sa mga nanonood. Isa lang yung ex ko. So, yun yung nakakatawa. Lahat nung mga inibig. Lahat ng mga inibig ko. Lahat yun, ako lang. Ako lang yung may gusto. Isa lang. One way, isa no lang entry. Oo. Isa lang yung ex ko talaga. The rest, ako lang. Delusional. Delulu. Kaya po mga kaibigan, kapuso, kapamilya, kung kayo po interesado sa pagmamahal ni Miguel, pwede po kayo napadala sa aming Dropbox sa address na nakikita yun sa ilalim ng inyong screen. Oh my gosh. Landian with Danny. Huwag mo kalimutan si Miguel. Taken na siya, taken. Ay, taken na. Ay. Buti na lang, di pa natin lalabas yung link. Kundi, mukhang magkakaproblema na naman tayo. Taken na po siya, taken. Para sa mga nanonood, ito kasing X-Files Part 2. Bakit Part 2? Because you can watch the first batch of questions that was sent to us last November. So, we will link the episode on the description box below. Medyo nung binabasa namin ni IG yun dati, may mga kurot sa puso na parang, wow, lakas naman ng loob nito. Oh, wow, taas ng tingin sa sarili. May mga ganun eh. So, kaya ngayon, parang kailangan natin ulitin para maubos na yung laman nitong batch na to. Storya ng mga taong nakakita o nakipagkita pa sa kanilang mga ex. Either punersang makipagkita or punersa ng universe na magkita sila. So, nasa sa inyo na. You be the judge. But, for our first question of today's episode, this is entitled, Ice Cream or Ako? Oh, wow. Which is from from Paolo, who is 31 years old, who lives in Vertis North in Quezon City. Para malapit to sa inyo. Oo nga, kapitbahay ko tong si Paolo. Okay. Ito sabi ni Paolo, Hi Crumb Society, hindi ko nakita ang ex ko in 3 years. Wow. Kahit actually, Congrats. nasa neighboring condo buildings lang kami. Wow. However, naturally, the universe decided our reunion should happen in the most romantic place possible, which is the frozen goods section sa landmark sa Trinoma. I was holding a tub of cookies and cream ice cream, our old favorite, when I heard someone say, Uy, still your go-to? May ganun tawa talaga. Pagligod ko, there she was. Same smile, same dimples, same ability to make me forget my grocery list and my dignity.
We ended up Your catching- dignity is literally out the window. Paolo naman, ice cream lang. Bumigay ka na. Diyos ko, Lord. Ang rupok-rupok nyo naman. Tibahin nyo naman yung loob nyo. Oo nga. Ice cream. We ended up catching up beside the fishbowl section. Yan. Pretending like we didn't once fight over who loved who more. Spoiler, it was me. Obvious ba? I wrote her a 3-page letter para mapa-oo ko lang siya. The worst part, I still bought the ice cream after namin magchikahan and ate it alone that night. Walang code. Wondering if she also stood in front of her freezer thinking about me. Or, ito na, sakit na tayo na binasa ko eh. Or, if she upgraded to Rocky Road and a better guy. Malamang. Nag-upgrade na siya sa Rocky Obviously. She's probably married with 3 kids. Paolo naman. Paolo. Bakit ka mamigay? Ba't ka mamigay ka agad? Oo nga. Ice cream lang, pre. Ice cream. Bakit? Ay, naku. Yung mga tao talaga. Tapos ngayon magiging delusional ka. Iyak-iyak ka ngayon. Ha? Iyak-iyak ka ngayon kasi dahil sa ice cream na yan. Bawal magpura. Joke lang. Bitter lang tayo. Ako nga, donut lang. Umamin. Marupok din pala. Sabi nga nung kakilala ko, ano ba daw problema? Tinanong kasi siya nung kaibigan na yun. Ano ba daw problema kung makikita ang mga ex? Una, malaking problema yun. Kasi kung committed ka na sa isang tao currently, syempre, ano sasabihin ng current mo? Right. Anong mafe-feel niya? Anong maiisip niya? Parang iniiwasan na lang natin magkaroon ng mali siya. Kasi Exactly. maka-cloud yung hangin, di ba? Yes. Pero kung pareho naman kayong single ng ex mo at nagkita lang kayo, okay lang naman mag-dream ng what if or mag-dream ng pwede pa kaya or you can try again or whatever. No. Pero, di ba yung ganun? No. Remember. Sorry. Inexperience. Okay, let's bring it to the let's bring it to the subject matter expert. Okay? Go, sir. No, never. So, ganito lang kasi yan eh. Kapag, di ba, pag niluwa mo na, isusubo mo pa ba? Hindi na, di ba? Aso ako. Ayun lang. Kung aso ka, then, go ahead. Pero hindi talaga eh. Kasi yun na eh. Isipin mo, how can you be so sure? This could be me just being bitter, kasi paano ka makakasigurado na hindi mangyayari yung nangyari before, basically. Which is, again, this is my trauma in relationships. Aminado eh. Kasi, yung pinakamalaking payo ko sa mga kalalakihan, huwag maging masyadong mabait. Huwag maging masyadong giving. Kundi magagaya kayo sa akin. Bigyan niyo siya. Diba? Tumanggap tuloy ng promotion para maging busy. Ayaw na maglaro. Ano? Pagod daw siya bago ko magsimula. Paano na? Diba? Wala naman. Pila na kayo. Makakaawa eh. Oo nga eh. Grabe. Pero kasi in my experience, ito very recent, yung tipong nagpakahirap ako tumulong maglipat ng bahay. Naakala ko tito niya tinutulungan niya. Oo. Pero hindi. Alam nyo kung ano nangyari? Ang nakuha ko lang. Hindi man lang ako pinakain. No, nothing. Sa sarili kong sasakyan pa yung ginamit. Alam nyo kung ano yung nakuha ko?
Ano? and thank you. Diba? Huwag tayong Hindi kiss maging sabay tanga. hug, ha? Hug Sorry. lang. Kiss Walang lang. kiss, Ay, sabay walang hug. kiss. Kiss lang. Hug lang. Lalabas na yung Ayun. wishful thinking. Konti na. Ayun ako. Gamitin ang tamang ulo. Kaya, beverdikan ka na namin, Yes. Paolo. Verdict! Ikaw ay guilty dahil, makinig ka dito, Migs, ha? Dahil, napopol... Ay, sorry. Akala ko ikaw yung nagtatanong. Guilty! Dahil napofall pa rin kahit nilaglag ka na. Move on din, no? Naka-move on na po. After akong mapilay. After akong mapilay. Dahil sa paglilipat ng bahay. Kaya, Sana man Paolo, lang binigyan ka niya ng panggas mo, no? Nung nagpatulong wala sa'yo. nga. Yun nga, wala. Wala? Nothing. Sa mahal Kaya, ng Paolo, gasolina ngayon. Exactly. Kaya nga, Paolo, kung mapanood mo to, wag mo akong gayahin. Okay. Let's move Yes, on. Ako yung nalulungkot eh. Okay. On to our next question. Ang title niya ay Second Chance na ba at a wedding? No. Next. Next question. Ito yung nakakainis eh. Magkikita kayo ng EXO sa wedding pa. Tapos Oo nga. papasok sa'yo na ideya na, paano ko ako yun? Paano ko siya yun? Sana kami Exactly. na lang. Okay. Anyway, this question na second chance na ba at a wedding is from Jasmine, 29, na taga-Alabang. Okay. Sabi ni Jasmine, Hello, Steph and Migs. So ito na nga. I RSVP'd yes to my college friend's wedding, thinking it would be all free food and emotional stability. Wrong! Guess who walked in as the groom's cousins plus one? My ex. He looked... my ex! Of course, he looked annoyingly good. As in... Pwede ko ba sabihin to? As in, ang pogi niya ngayon. Like he had been moisturizing and making good life choices without me. We locked eyes during the ceremony and suddenly the vows felt personal. Ay, diyan ka nagkakamali. Diyan ka na nagkamali. Jasmine. Sabi na eh. Like the priest was calling us out. At the reception, we ended up at the same table because apparently God has a sense of humor. Sinisi mo pa yung Diyos. Oo nga eh. We laughed and reminisced. We even danced. And for one slow song, I genuinely thought, is this it? Is this our second chance? Then his actual date, who is also a guy, who admittedly looks good too, tapped him on the shoulder and said, Babe, let's go. Talaga ba? Babe! Babe! I went back to my seat, ate 2 slices of cake, and told myself, okay lang, at least I look. Diba? Aray. Kinabog ka Ang ng sakit. wedding. Talo ka Ang pa sakit. rin, te. ang sakit nun. I mean, at least, di ba? Totoo nga naman, at least you looked hot. Yeah, you know, at least, you know, self-confidence is there. I applaud that. You know, baka naman. Baka naman gusto mo ng, Filipino-American. Joke lang. Iya talaga ako pag ginagawa mo yan. Yun nga eh. Ang sakit nito kasi this happens a lot of times, you know, for a whole lot of different people. You know, yung hindi mo ina-expect na biglang, nandun pala yung ex mo, tapos, magkikita kayo, tapos yun nga, nandun kayo sa wedding, dun sa mass mismo, tapos may wedding vows. Tsaka tapos ang layo nung train of yung relationship. Kasi tingnan mo, guess who walked in as the groom's
cousins. Plus one. Parang in all of the places that could possibly make you meet, dyan pa talaga. Exactly. I'm pretty sure I can feel what she felt during that time na parang, uy, parang baka, and then, yun nga. And kasi nga daw, nagmo-moisturize daw and making good life choices. Jasmine, ano bang ginagawa mo kasi? Mag-moisturize ka din. Actually, baka nga naman kasi, gusto ko makanlait. Baka naman kasi tinato mo siya ng sobrang sama, Jasmine. And dahil doon, naging na lang siya, di ba? Sumani puwersa na siya. Baka nga naman, di ba? Paano nga naman kasi pa siya tinrato? Yun yung tanong dito eh. meron dyan sa comment mo na yan, meron akong ganyan na narinig na chika dun sa opisina namin dati sila, tapos nag-abroad yung lalaki. Tinatanong namin yung babae na ka-opisina namin, bakit nag-abroad yung boyfriend mo? Sabi niya, nag-away kami kasi naiinis ako sa kanya, hindi siya naglilinis ng mukha niya, hindi siya nag-aayos ng mukha niya pag maalis kami, gano'n. Tapos nakatingin kami doon sa opisina na yung babae. Sabi ng isa kong kaopisina, girl, yung mukha mo nga dahil tigidig eh. Tinulaw mo yung boyfriend mo. Baka ganyan na nangyari dyan. Kaya tuloy. Ay, nako. Ngayon, at dahil dyan, Jasmine, bibigyan ka na namin ng verdict. Okay, ang verdict. Guilty! Aha. Huwag nang ipasok pa kapag hindi na kasya ang sarili mo. Okay. Hindi ka jeep. Akala ko ipapasok eh. Kaya Jasmine, next time, matuto. And, ikaw rin, mag-moisturize ka na lang din. Try mo rin mag-ahit. Baka may mag-ahit. On to our next question. This next question title is The Commute That Hit Different. Bakit nabangga ka ba? Ayoko. Baka nabangga ni Cupido. Diba? Baka nabangga ni Cupido. This story is from Rico, who's 34 from Pasig. Ay, nako, Pasig. I can never trust people from Pasig. Why? Even though Vico is there, I cannot trust people from Pasig. Specifically, Pasig Kainta. Okay, abangan niyo po yan sa susunod na episode namin. The Tell-On. Taga dun po kasi siya, yung ex ko. Sipin niyo yun, binabiyahe ko yun. Tandang Sora to Pasig Kainta. Almost every day. Okay, so ang sabi ni Rico, Hi Crump, I was on my usual commute, half asleep, mentally preparing for another day of pretending I like my job. Felt when someone sat beside me on the bus. I glanced over and boom! My ex. The one I swore I'd marry. Sinabi ko rin yan. Ayok na yan. Sinabi ko rin yan. May singsing pat lahat. The one who got away, or more accurately, the one who left because I wasn't emotionally available. Ayan. In my defense, I just didn't like talking about my feelings, or listening, or expressing love properly. Ikaw naman pala may problema eh. Ay. Bumaba 34 ka ka sa na. bus na sinasakyan mo, papabangga Oo ka nga lang. eh. Masarap sampalin na itong si Rico eh. Anyway. Pale. Sabi niya, nanlamig yung kamay ko and I felt like wheezing air out. We both froze, then laughed like we were in some indie film. We spent the ride catching up, joking about our past, and for a moment, it felt easy again. Medyo familiar na dangerous. Wow, dangerous. Wow. Hampasin kita eh. But when her stop came, she stood up, smiled, and said, Ingat ka ha.
No dramatic goodbye, no grand confession, just that. And as the bus drove off, I realized I finally knew how to express my feelings. Too bad the audience had already left the theater. Yan kasi, kasalanan mo! Tutok kasi! Buisit ka! Nakakainis, no? Oo nga eh. Bad trip to si Rico eh. Nagsisete, may kasalanan mo ba kaya umalis sa'yo? Oo nga eh, kasalanan mo pala eh. Buisit ka. Tapos send ka dito emotionally the X-Files. Buisit! I mean, in Rico's defense, gets ko naman. Maybe, they were together when, they were younger. So, the emotional maturity was still in progress. I'm just glad na, at least ngayon, sabi niya nga, I finally knew how to express my feelings. So, at least natuto na siya. So, yay for progress. Wag na sa the same person, hanap na ng bago. Yes, wag mo na, sabi ko nga kanina, dun sa kwento nung isang friend natin. Yeah. Kapag niluwa na, hindi mo na dapat isubo ulit. Hindi ka aso. Unless gusto mo maging aso, then sige, go ahead. Oo nga. Pero yun na nga at least natuto si Rico, at least may redemption arc, Wala, ako villain arc ako ngayon eh. Kontrabida, ayaw sumuko eh. yung mga tao. Para kay Rico, pag nakahanap ka ng bago ulit, sumulat ka sa amin. O tapos siguraduhin mo, iingatan mo na yung mahahanap mo. Hindi yung sasabihin mong, I wasn't emotionally available. Moray. Hindi daw siya mahilig to talk about his feelings or listening or expressing love properly. Di, bakit ka pa nagjowa? Di ba? Di magpari ka. Pero I mean, again, like I said, in Rico's defense, at least natuto na siya. Diba? At least natuto na. At saka 34 pa lang naman si Rico eh. May chance pa. Diba? Nasa bingo card pa naman yung edad mo eh. Wala na sa kalendaryo. Wala ka na sa kalendaryo. Yes. Pero nasa bingo card ka pa. So, pwede pa. Ang ating verdict para kay Rico. Okay. Guilty! Obviously. Talagang maiiwanan ka ng bus of love. Kung babagal-bagal ka sa pag-confess para sa mga 30 and up na, atake din agad at huwag na pabebe. Parang para sa akin yan Stephen, parang para sa akin yan May sinasabi ka ba? Sadali. Para sa atin yan. Para sa ikabubuti ng buhay natin. Uy, masakit na isulat yan kasi tama din ako dyan. Kapag nararamdaman niyo parang, click kami nito, try nyo na. Oo. 30 na kayo eh. Kailangan ng subukan. Choosy ka pa ba? Lugi ka pa ba? Basta mabait, may trabaho, okay na yun. Importante. Ang baba ng standard. Ay, nako. Basta yung ilaw hindi nakatabingin gano'n. Okay na yun. Main lessons for this episode, huwag na nating isubo. Ang alin? Ito talaga si Stephen. Ulit. Ang ating mga niluwa. Migs, pwede magpabuhat ng kami. Ayoko na. Napilay na ka eh. Ay, hindi na pwede. Okay, sige, napilay na ka eh. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our Muloy si Bungko and follow our YouTube channel for more fun conversations. I'm Stephen. And make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Bye-bye! Ano daw number mo? Saan daw pwede ano daw number mo? Saan daw pwede mag-text para sa moving?
Ay, never mind.